Good day! Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano um, ang shortest remaining time first or ang SRTF. Ito ay isang CPU scheduling algorithm. So, ano nga ba ang shortest remaining time first or SRTF? Ito ay isang CPU scheduling algorithm na ginagamit upang mapamahalaan ang pagproseso ng mga proseso sa isang operating system. So, ito ay isang preemptive scheduling algorithm kung saan ang proseso na may pinakamaikling natitirang oras ang unang bibigyan ng CPU. So, ito ay preemptive. Ibig sabihin ng preemptive, ang kasalukuyang proseso sa CPU ay maaaring matigil o ma-preempt kung may dumating na bagong proseso na may mas maikling natitirang oras kumpara sa natitirang oras na kasalukuyang proseso. This is our given. Ito ang arriving time. Arriving time ng A ay 3, ang B ay 5, ang C ay 8, ang D ay 0, at ang E ay 12. So, ang BT naman ay burst time. Ang burst time ng A is 4, ang B ay 9, ang C ay 4, ang D ay 7, at ang E ay 6. So, nasa BT natin. So, lahat ng yan is 30. So, 30 din yung aking line. So, isahan na natin. So, sa D tayo magsimula dahil siya ay may 0 arriving time. So, D. So, ang burst time niya ay 7. So, bibilang tayo ng 7. 1, 2, 3. So, sa 3, tumigil siya dahil may papasok na letter A. Letter A, sa 3. So, arriving time ng A is 3. So, ang burst time niya naman ay 4. So, sa D, magmaminus tayo ng 3. 3. So, 7 minus 3 is 4 na lang. So, parehas na sila nung A. So, mas nauna naman si D, kaya pagpapatuloy lang natin siya. So, sa 3 tayo natapos, diba? Bibila ulit tayo. 1, 2. Sa 5. Sa 5, may papasok na letter B. Sa letter B, ang burst time niya ay 9. Ay 9. Tapos, ito ay minus ulit tayo ng dalawa. Dahil dalawa yung lakdawan niya. So, 2 na lang. So, 9 and 2, mas mababa pa rin si D, kaya siya pa rin ang pagpapatuloy natin. So, 1, 2. So, hanggang number 7 si D. So, yan. Okay na si letter D. Check na natin. So, ang sunod naman ay si letter A. Letter A kasi siya yung unang pumasok kanina. So, ang A ay may 4 na burst time. So, mag-count ulit tayo. So, 1. So, 1 yung 8. So, sa 8 may papasok na letter C. C. So, minus tayo dito ng 1. So, 3 na lang. So, si C ay 4 at si A ay 3. So, mas mababa si A. Kaya, si A ay magpapatuloy lang. So sa 8 tayo ulit na tumigil kanina. So, 1, 2, 3. So, dito si letter A. So, ang next naman natin ay si letter C. Si letter C. So, kaya hindi natin sinunod si letter B kasi siya may pinakamalaking burst time. So, mamaya pa siya. So, kay letter C agad na tayo. So, mag-jump na tayo kay letter C. So, letter C ay 4. So, 1. So, sa 12, may papasok na letter E. So, sa letter A, ang burst time niya ay 6. So, mag-minus ulit tayo ng 1 dito kasi tumigil siya sa 12. So, 3. So, mas mababa ulit si C kaysa kay E na 6. Kaya, ipagpapatuloy lang natin si letter C. So, kay 12 tayo tumigil kanina, kaya dito na tayo sa 30. 1, 2, 3. So, sa 3. Tumigil na tayo kay 3. 1, 2, 3, 4. So, ito ay si letter C. So, check na natin yan.
Sunod naman natin ay si E. Kasi, ito ay natapos naman na tayo sa may arriving time. Kaya, pwede natin pagsunod-sunod din yan. Kasi wala naman ang papasok pa dito. So, si E ay 6. So, bibilan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa 21 siya. 6. So, 6 si E. Check natin si E dito. Tapos, ang lastly ay si letter B. So, bilang tayong 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 30 dito si letter B. So, check na rin natin. So, after natin matapos makuha ito, ilagay naman natin yung end time. Ang end time ng A is 11. Si letter B ay 30. Tapos, si letter C ay 15. Si letter D ay 7. At si letter E ay 21. So, para makuha natin ang turnaround time, so, ang arriving time at ang end time ay ipagmaminus lang natin. So, 11 minus 3 is 8. So, 30 minus 5 is 25. 15 minus 8 is 7. 0 minus 7 is 7. So, 12 and 21 is 9. So, sunod naman natin ay itong waiting time. So, waiting time naman, ang kailangan lang natin is itong dalawa. Ang end time at ang turnaround time. So, natin ang waiting time pagka pinag-minus natin yung burst time at saka yung turnaround time. So, 8 minus 4 is 4. 9 minus 25 is 16. So, 4 minus 7 is 3. And 7 minus 7 is 0. And 9 minus 6 is 3. Yung average turning time around is, pagpa-plus natin lahat, tapos divide 5. So, 56 divided 5 is 11.20. Sunod naman is 26 over 5 equals 5.20. So, that's all. Thank you!